Ikaw ba'y nakakaranas ng depression? Bakit ka nga ba nakakaranas nito? Ano kaya ang dahilan? Meron ka nga bang pinagdadaanang mabigat na pasanin sa buhay? O problema na kung saan ito ang nagiging dahilan upang ikaw ay ma-depress sa buhay? Pag-aralan natin ngayon kung gaano nga ba talaga kaseryoso ang usaping ito. Ito'y hindi mo dapat binabaliwala sapagkat kung hindi ka mag-iingat, this can lead you to suicide. Ayon nga sa World Health Organization, almost 1 million or 800,000 ang mga taong nagpapakamatay taon-taon sa buong mundo dahil sa depression. Kung ganito karami ang nagpapakamatay taon-taon, huwag na huwag mo itong ipagpapawalang bahala. Lalong-lalo na kung ikaw ay nakakaranas ng depression ngayon. Ano nga ba ibig sabihin ng depression? Depression is a state of being depressed, feeling down, or hopeless. Depression is also a common mental disorder. At ilan sa mga signs at symptoms nito ay loss of enjoyment, loss of energy, feelings of anxiety, restlessness, feelings of worthlessness, helplessness, or hopelessness, and thoughts of death or attempts at suicide. Bakit nga ba tayo nadidepress? At ilan sa mga dahilan nito ay physical illness, abuse, death or loss, broken-hearted, and loss of job. Walang exempted sa depression. Lahat tayo ay maaaring makaranas nito. Mayaman ka man o mahirap, may pinag-aralan ka man o wala, tanyag ka man o hindi, lahat tayo ay maaaring makaranas nito. Nakakalungkot lang isipin na ang tanging solusyon ng iba kapag sila'y nakakaranas ng depression ay ang magpakamatay. Alam mo ba na ang suicide ay hindi kalooban ng Diyos? Ano bang ibig sabihin ng suicide? Suicide is the act or instance of taking one's life voluntarily and intentionally.
At para sa kaalaman mo, ang katotohanan na dahilan sa likod ng mga taong nagpapakamatay dulot ng depression ay walang iba kundi si Satanas. Siya talaga ang umuudyok sa mga taong nawawala ng pag-asa na magpakamatay. At kung babasahin natin sa Biblia, maging si Jesus ay tinukso ni Satanas upang siya ay mag-suicide. Mababasa natin sa Mateo 4:6 hanggang 7. Ito ay kung papaanong tinukso ni Satanas ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin ka sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kaya ang suicide ay hindi kalooban ng Diyos. May pangyayari sa Acts chapter 16 na kung saan ang isang jail guard ay nagtangkang magpakamatay sa pag-aakalang nakatakas na ang mga nakabilanggo. At kung mababasa natin, ganito ang pagkasabi sa verse 27. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Verse 28. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Are you all my personal dreams? Kaya kaibigan, huwag na huwag nating susubukin ang ating Panginoong Diyos sa paraang pagpapakamatay dahil lang sa kawalan natin ng pag-asa. Everything you know is in your mind. Kaya kung nakakaranas ka ng depression ngayon at iniisip mo ang magpakamatay, tandaan mo na si Satanas ang nag-uudyok sa iyo upang gawin mo ang bagay na hindi kalooban ng Diyos. At tatandaan natin na wala tayong karapatang kitilin ang ating buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Are you all my personal? Alam mo bang makasarili ang mga taong nagpapakamatay? Alam nyo ba kung bakit? Kasi hindi nila iniisip ang maiiwanan nilang mahal sa buhay kung wala na sila. At kung ano na lang kaya ang magiging buhay
marahil ng kanilang asawa at mga anak, o marahil ng kanilang mga magulang. Kaya kung nakakaranas tayo ng depression o marahil ng kawalang pag-asa sa buhay, isipin din natin ang kapakanan ng iba, lalong-lalo na ang mga mahal natin sa buhay. Isipin mo na lang kung papaano ang mga taong may sakit o nag-aagaw buhay sa ospital ang lumalaban upang mabuhay. Ikaw pa kaya na buhay at malakas ngayon? Bakit mo ba sasayangin ang iyong buhay dahil lang sa mga problema na pwede namang masolusyonan? Ang suicide ay isang napakalaking kasalanan na maaari nating magawa laban sa Diyos. At alam natin na ang kasalanan ay may kaparusahan doon sa impyerno. At kapag ginawa mo ito, doon habang buhay mo itong pagsisisihan at maaaring sabihin mo, bakit ko nga ba ginawa iyon? Tandaan natin na ang buhay ay napakahalagang regalo mula sa Diyos na dapat natin ingatan, alagaan at isurrender natin sa ating Panginoon. Kaya habang nabubuhay tayo, alamin natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin. If you want to walk in the presence of God, you have to walk in the purpose of God. Ang Diyos ay merong napakagandang plano para sa iyo. Ang sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kaya kung nakakaranas ka ng depression ngayon, nais ng Diyos na mapagtagumpayan mo ito. Nais niyang lumapit ka sa Kanya sapagkat nais niyang tulungan ka. Nais mo bang tulungan Kanya? Lumapit ka sa Kanya. Ang sabi nga sa James chapter 4 verse 8, "Magsilapit kayo sa Diyos at Siya'y lalapit sa inyo." Wala tayong mababasang depression na salita sa Biblia, ngunit ito'y tinukoy ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 11 verse 28. Ang sabi niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko." Ang depression ay nakakapagod at ito'y isang napakabigat na pasanin sa ating buhay. Subalit ang pangako naman ng ating Panginoong Hesus ay ang tunay na kapahingahan sa Kanya sa mga taong nakakaranas nito. Ikaw ba'y pagod na sa buhay? Lumapit ka sa ating Panginoong Hesus at bibigyan ka niya ng kapahingahan. There is no better rest than the rest found in the Lord.